Itong sensor pwede nyong i-check yung ano nito, yung resistance nito. Pero mas madali. Kung makakahiram kayo, salpak nyo lang. Yun, plug and play lang. Bali yung hihiram lang muna kay sensor. Pero yung iba kasi walang walang mahihiraman ng sensor. So pagka bumili kayo nito, ipatest nyo na lang dun sa bibilan nyo. Kasi may mga seller naman tayo dyan na tinetesting muna yung item. Nag-send sila ng video na gumagana yung item bago ipadala. Kunyari, nakabili na kayo. Okay na, di ba? Nakabili na kayo ng sensor. Na-check nyo na to, buo yung housing. Walang vacuum leak. Nakabili na kayong bagong sensor. Tapos nilagay nyo to. Okay, kinabit nyo na, in-start nyo na. Pero mataas pa rin yung menor, naglaro pa rin siya ng 1,000. Ang i-check nyo, itong ECU. So, sa recommendation ko, bago kayo magpalit ng bulb, ang IACB, yan, sensor, check nyo muna yung ECU nyo. Madali naman to i-check eh. Visual checking lang yan. So, buksan nyo yun dun sa ilalim ng, kunin nyo dun sa ilalim ng passenger side, yung ECU nyo. Sa big body to nasa passenger side lang yun, sa ilalim, nasa center console, sa ilalim lang nun. Kunin nyo lang dun sa ilalim ng carpet. So pag nakuha nyo na yung ECU nyo ganyan, buksan nyo lang yan, tanggalin nyo yung mga tornilyo, buksan nyo lang na ganyan. Visual checking lang, check nyo lang kung may sunog. Pero most of the time ang nasisira pagka hindi gumagana ang ECU is etong dalawang resistor na yan. Ayan, itong dalawa na to. Itong dalawa na to. Yan, dalawang magkatabi na malaki na yan. Yan. Pag yan sunog, may sunog na siya, o maitim na, o kaya nagpumutok na, kahit anong palit nyo ng IACB sensor, hindi yan gagana. Hindi ito gagana. So yan, i-check nyo muna yung ECU nyo bago kayo bumili ng sensor. Yan. Pag na-visual check nyo na to, okay ang resistor na yan, pwede na kayong bumili ng bagong IACB sensor. Kunyari, naikabit nyo na. Okay yung ECU, walang sunog. Okay na yung housing, na make sure nyo nang gumagana dun sa throttle body. So gumagana siya, buo yung bulb, nagbabago minor pag pinipihit. Nakapag-install na kayo ng bagong IACB sensor. So, sabi ni seller, gumagana yan. Okay, install na pa ganun. Pero yung RPM nyo hindi pa rin bumababa. So ang huli nyo nang i-check ay itong ECT sensor. Yan. Si ECT sensor, ito yung nagko-control ng ito yung nagbibigay ng signal papunta kay ECU sa temperature ng engine. So ito yung responsible sa cold start. So nagbibigay ito ng cold start signal. So pag malamig ang makina mo at nagbato na to cold start signal, so magbibigay ng command si ECU papunta kay IACB na itaas yung minor. So mataas yung minor pagka cold start. Pag uminit na yung makina nyo, magbibigay naman ito ng signal na yung makina is nasa normal operating temperature na. So pupunta yun kay ECU, kakalibrate ni ECU, tapos magbibigay siya ng command yan kay IACB. Ngayon si IACB, pipihitin niya tong bulb. Inanarrow niya tong opening na to para bumaba yung minor. So ganun siya nagwo-work. So ang trabaho nito is magbigay ng signal ng temperature ng makina, kung cold start or normal operating na. So itong bagay na to, pag ito sira, kunyari sira siya, nag-stuck siya, nagbabato siya ng cold signal all the time. So syempre, mataas ang minor mo nun all the time kasi lagi siyang naka-cold start. So hindi na babasan, hindi nakapagbigay ng command si ECU papunta kay IACB kasi ang binibigay na information ni ECT ay cold start kasi malamig yung makina. Okay? So pag ito naman, kabaliktaran naman, ito nagbibigay ito ng signal na mainit na yung makina kahit malamig naman. So wala kang cold start nun, hindi naman gagana yung cold start mo. So pagbukas mo ng makina, kahit malamig yung makina mo, mababa agad yung minor. So mawawala yung cold start mo. So yun ang purpose nito. Yan. Mahalaga din tong ECT sensor na to. So pero ito na yung huli yung papalitan kung sakali hindi gumana yung mga bagay na yan. Kasi ito, madalang naman ito masira. Tsaka pag nasira ito ng tuluyan, nagbabato to ng check engine. So lalabas siya sa dashboard. So mag-check engine siya doon. So malalaman mo na need na to palitan. Okay? So yun lang. Yun lang yung idea ko dito na ma-share kung paano mapapababa yung natin, yung RPM sa ganitong makina. So una, vacuum leak. I-check. Pag okay yung vacuum leak, walang leak na vacuum pero mataas pa rin minor,
Yung housing, i-check. So, tanggalin yung sensor, pihitin to habang umaandar makina. Pag sinarado, mamamatay. Pag binuksan, dapat tataas yung minor. Pag walang reaksyon, i-check kung meron siyang bypass dito o tinakpan siya ng mekaniko. Kung buo ang IACB, housing, so saka tayo mag-proceed sa ECU muna. Bago to. Check nyo muna yung ECU nyo, basic lang. So visual checking, tanggalin nyo sa loob, tapos tingnan nyo kung sunog tong dalawang resistor na yan. Or kung may ibang damage dyan sa ECU. Pag malinis yung ECU, buo siya, saka kayo bumili ng sensor. Okay, para sure na to na gagana. Okay, pag naikabit nyo na lahat, okay yung IACB housing, okay ECU, okay itong sensor bagong bili. Pero ganun pa rin, saka kayo mag-proceed sa ECT, palitan nyo yung ECT. Okay, so yun lang yung may share kong tip dito sa pagpapababa ng minor. So itong unit ko na to, naka-standard pa yung ano niya, yung process niya from casa. So meron siyang cold start. Ang cold start ko is 1K RPM. Pagka mainit na makina, magiging 800 na lang yon. Pag nagbukas ng aircon, tataas siya ng 950 yung RPM. Choice ko yun, sinet ko lang siya ng 950. Tapos pag pinatay aircon, balik siya 800. So ganyan, standard pa siya. Stock pa yung kanyang process. Yan, ating AE 101. So yun lang guys, sana may natutunan kayo ngayong araw. Yan, regarding dito sa ECU, IACB yan. Para yung ano natin, yung RPM natin is ano lang, standard lang, 800 lang. So ano ang benefit nun? Matipid siya sa gasolina and mas maganda ang performance, di ba? Okay. So yun lang. Sana may natutunan kayo. Salamat.